kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Hinikayat ng pinuno ng Saudi Arabia si Donald Trump na magpadala ng mga sundalong panlupa sa Iran at naniniwala siyang ang digmaan ay isang makasaysayang pagkakataon para mapalitan ang kasalukuyang pamahalaan. Ayon sa ulat, ilang beses nang nakipag-usap si Mohammed bin Salman, MBS, kay Trump nitong nakaraang linggo upang hikayatin nitong ipagpatuloy ang opensiba laban sa Iran. Sinubukan niyang kumbinsihin ang Pangulo na hindi dapat iwanang kalahati ang operasyon. Nangyayari ito kasabay ng anunsyo ni Trump ng 5 araw na paghinto ng pag-atake ng US sa mga pasilidad ng enerhiya ng Iran habang isinusulong ng Washington ang lihim na pakikipag-usap sa Tehran. Isang senyales na maaaring naghahanap siya ng paraan para umatras sa sigalot. Sa kabila ng mga pag-uusap, pinag-aaralan ng mga general ng US ang posibleng pagpapadala ng humigit sa 3,000 sundalo mula sa 82nd Airborne Division upang suportahan ang isang posibleng ground invasion at sasama ang mga ito sa libu-libong Marines na naipadala na sa gitnang silangan. Iginiit ng Crown Prince ng Saudi na mananatiling banta sa rehiyon ang pamahalaan ng Iran kung hindi ito tuluyang mapapabagsak. Hinimok din umano niya si Trump na magpadala ng mga tropa upang kontrolin ang infrastruktura ng enerhiya ng Iran at patalsikin ang kasalukuyang liderato. Nagpahayag naman si Trump ng pangamba na ang patuloy na paglala ng tensyon ay maaaring magtaas pa ng presyo ng langis, lalo na't umabot na sa $4 kada galon ang karaniwang presyo ng gasolina mula sa $2.90 nang magsimula ang digmaan noong February 28. Sa lungkot sa mga pribadong pahayag ni MBS, ang opisyal na posisyon ng Saudi Arabia na nagsusulong ng diplomatikong solusyon sa digmaan. Ayon sa isang tagapagsalita ng pamahalaan, patuloy nilang nais ang mapayapang resolusyon kahit na nakaranas ang bansa ng ganting pag-atake sa kanilang mga pasilidad ng enerhiya na nakaapekto sa kanilang export ng langis. Dagdag pa ng opisyal, pangunahing layunin ng kanilang bansa ang ipagtanggol ang mamamayan at sibilyang infrastruktura laban sa araw-araw na pag-atake. Aniya, pinili ng Iran ang mapanganib na paghahamon halip na seryosong diplomasya na nakakapinsala sa lahat ng sangkot, lalo na sa Iran mismo. Samantala, humingi na ng komento ang Daily Mail sa White House. Ikinakabawala ng mga opisyal ng Saudi at US na maaaring palalain pa ng Iran ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Riyadh at hilahin ang Amerika sa isang walang katapusang digmaan kung magpapatuloy ang labanan. Bagamat may sapat na Patriot missile defense system ang Saudi upang harangin ang mga drone at missile ng Iran, may ilang pag-atake pa rin ang nakalusot. Tinamaan na ang mga oil fields, refinery at maging ang mga lungsod ng Saudi, pati na rin ang embahada ng US sa Riyadh na nagbunsod sa paglikas ng mga tauhan nito. Noong Lunes, ipinahiwatig ni Trump na maaaring malapit nang matapos ang digmaan dahil nagsisimula na umano ang negosyasyon sa Iran, kabilang ang productive usap tungo sa ganap na resolusyon ng alitan. Gayunpaman, itinanggi ito ng Iran. Ayon sa isang opisyal ng Fars News Agency na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps, walang tiyak o di tiyak na komunikasyon kay Trump. Do not call your defeat an agreement. The era of your promises is over. Today, the world has two fronts, truth and falsehood.
and every freedom-seeking person will not be deceived by the waves of your media. Nagbabala si Trump na kung mabibigo ang mga usap at hindi makikipagtulungan ang Iran, magpapatuloy ang matinding pambobomba ng US. Sa mga nakaraang linggo, libu-libong US Marines ang ipinadala sa gitnang silangan, kabilang ang higit 4,500 tauhan mula sa 2 unit na inatasang lumapit sa Iran. May karagdagang 2,500 Marines na nakasakay sa 3 barko na naideploy kamakailan at nauna pa rito ang USS Tripoli na may dalang higit 2,000 Marines patungo sa Ehyon. Maaring magbigay ito sa militar ng sapat na puwersa para sa posibleng salakay sa Kharg Island kung saan pinoproseso ng 90% ng export ng langis ng Iran. Samantala, patuloy na tumaas ang presyo ng langis kung saan Brent crude ang pandaigdigang bantay ay umabot sa $104 kada baril habang nababawasan ang pag-asa sa aga-agang pagtatapos ng sigalot. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.